Bakit nga ba advisable sa mga OFW ang RTL business? Yan ang ating sasagutin ngayong araw na ito, kaya samahan ninyo ako dito sa ating panibagong episode ng ating mga videos dito sa ating channel. Ito pa rin po si Anthony, ang palagi nyong kakwentuhan, kasama at kasharing sa atin pong mga experience na gusto nating ibahagi sa ating mga kapwa RTL backyard racers. So kaya po, samahan ninyo ako, wag na natin itong patagalin. Lahat ng yan pag-usapan natin pagkatapos lang po ng maikling intro. Ayan, welcome back po sa lahat. Thank you so much sa lahat ng patuloy na sumusubaybay. At maraming salamat din po sa mga bago nating mga viewers, no, sa mga bago nating subscribers. Maraming salamat din po. So kung kayo po ay bago dito at hindi pa po kayo nakapag-subscribe, baka naman po kayo ay pwedeng mag-subscribe kasi ito pong inyong pag-subscribe ay malaking tulong po sa atin. 83% po ng mga nanonood sa atin ay hindi nakasubscribe at mga around 17% lang po yun na kasubscribe. So libre lang po ang pag-subscribe, kaya pakiclick na po yung ating subscription button and click nyo na rin yung notification button para na sa ganun lagi po kayong updated. So ngayong araw na ito po guys ay ang pag-uusapan natin is yung tanong na bakit nga ba advisable sa mga OFW ang pagkakaroon ng negosyo ng RTL backyard farm, no? Bakit nga ba ideal ito para sa mga katulad nating OFW? Kasi marami tayo pong mga naghahanap ng trabaho na OFW pag uwi nila ng Pilipinas. Pag uwi natin ng Pilipinas, nag-iisip tayo, paano ba tayo makakapag-for good na? Paano tayo hindi nababalik ng ibang bansa? Paano tayo makakapag-stay ng panghabang panahon at nang makasama natin ang ating pamilya. So lagi yan yung ating tanong, at syempre hindi may iwasan na yung ating mga agam-agam sa pag-alis ay nandoon pa rin. Kaya gusto natin lagi na makaipon tayo pag-alis natin ng ibang bansa, prepare tayo para sa buhay ng pagpo-for good sa Pilipinas. No, kaya lang, ang reason kung bakit hindi tayo makapag-for good ay dahil wala tayong sapat na income para itaguyod ang pamilya na ating makakasama o iniwan natin sa pag-alis natin at ngayon ay muli natin makakasama. So, gustong-gusto natin na makasama natin yung mga pamilya natin at hindi na tayo umalis. Isa sa mga paraan para magawa yan ay magkaroon tayo ng sustainable at stable na income. So, hindi pwedeng magtatrabaho tayo babalik tayo sa full-time na trabaho. Alam naman natin na yung ating tatrabahuhin ay hindi makakabayad sa ating mga pangangailangan dahil napakaliit at napakababa ng sweldo ng mga kapwa natin manggagawa sa Pilipinas. Lalo na kung ikaw ay hindi naman nakapagtapos ng pag-aaral at ikaw ay ang trabaho ay mga sa construction o kaya naglalabada ka lang o kaya ikaw ay babalik sa isang pagiging guro o hindi naman sa mababa ang sweldo ng pagiging guro, pero alam natin na yung sahod niya na hindi halos lahat makasapat sa pangangailangan ng pamilya, lalo na kung may mga nag-aaral na at lalo na kung may mga nagkukolehiyo na. So, pipilitan tayo mag-abroad dahil tayo ay tumataas ang pangangailangan, no? So, pero ang tanong is, paano nga ba tayo makakapag-for good at bakit advisable sa atin ang pagkakaroon ng negosyo? At ang nakikita ko na isa sa mga pinakamagandang negosyo na pwedeng bigay sa atin ng kakayanang makapag-for good is yung backyard RTL business, no? So pwede natin tong gawin dahil ito ay pwedeng sa likod bahay lang, no? So pwedeng i-expand at lalong-lalo na kung ikaw ay merong medyo sizable na lote na pwede nating pag-expandan o pwede nating palakihin yung ating business. So
Huwag na natin patagalin. Pag-usapan natin yung unang-unang reason kung bakit advisable sa OFW is because this can generate income para sa iyong pamilya, no, na umaasa. So, kalimitan kaya tayo nag-abroad ay meron tayong pangangailangan, at yung pangangailangan na yun ay inaasahan yon ng ating pamilya. No? So, kapag umalis tayo, sigurado na hindi pa nag-iisang buwan ay humihingi na ng padala ang ating pamilya. So meron tayong pamilyang umaasa. So kapag nagbigay tayo ng ganitong klase ng pagkakaabalahan ng generating income sa ating pamilya, hindi na halos sila asa sa atin kapag tayo ay nasa abroad. No? So dapat ay meron silang generating income na sa ganon hindi araw-araw ay tumatawag, hindi linggo-linggo, hindi buwan-buwan ay humihingi ng padala. No, kapag may pang araw-araw na kinikita, yung ipinadadala mo buwan-buwan may ipon na yon, at yung kinikita pang araw-araw ng manukan ay siya nang pwedeng gastusin pang araw-araw. No, yung tinutubo ay pwede nang gastusin pang araw-araw, provided na maganda yung numbers ng iyong inaalagaan ng mga manok. Ikalawa is OFW has the capital para makapagsimula kasi may work sila sa abroad. So, ideal itong ganitong klase ng business dahil tayong mga OFW, meron tayong sweldo na above dun sa minimum na makukuha natin kung tayo nasa Pilipinas. Aminin man natin at hindi, kahit masyadong marami tayong mga pangailangan, kapag tayo nakapag-overtime ng konti, meron tayong naiitago kahit paano. No, tayo ay lahat ng mga Pilipino ay kilala sa pagiging masinop dahil alam natin kung gaano kahirap ang buhay, at yan ay atin pwedeng ipunin at pwede natin yang gawing pangsimulang negosyo. So kaya tayong mga FW ay advisable na magkaroon ng ganitong klase ng business is because we could generate income na pwede natin maging kapital. Okay, so number 3 is pwede palakihin, mag-expand para makapag-for good na. So RTL business is ideal for us because we can expand the business. No? So habang tayo ay nasa abroad at ang ating pamilya ay inaalagaan ng negosyo, pinapalaki, pinapaganda, pwedeng i-expand. No? At yung ating iniipon na kinikita natin sa abroad ay pwede natin gamitin uling generating capital para mag-expand. Kapag tayo nag-expand, syempre lumalaki yung ating business, lumalaki yung profit ng ating business. At the same time, pwede na itong maging generating income para in the next year also, pwede na tayong mag-for good. Hindi na tayo babalik ng ibang bansa. Tayo na magmamanage ng business nating ibinild habang tayo ay nasa ibang bansa. No? So yun yung number 3. Huwag nating baliwalain yung kakayanan ng RTL business na pwede tayong mag-for good. Pwede itong retirement plan o pwede rin itong plano para maging kasama mo na ang iyong pamilya at hindi ka naaalis ulit papunta ng abroad. Okay, so pang-apat is para may mapagkaabalahan din ang ating mga asawa at anak, iwas tukso sa mga marites. Ayan, so totoo naman guys, no, kapag ang ating pamilya ay may pinagkakaabalahan at busy sa ating mga pwedeng pagkaabalahan, nawawala o na-shift yung focus sa pakikipagtsismisan, pagkakaroon ng ibang klase ng orientation sa isip. No, kapag natuturuan natin ang ating mga anak na magtrabaho, hindi sila basta na lang umaasa kung magkano ang iyong pinapadala, at hindi sila basta na lang hingi ng hingi para nang sa ganun ay maturuan din ang kanilang mga upbringings. No? Kahit wala ka, tinuturuan mo sila kung paano mamingwit, hindi kung paano bumili lang ng isda o humingi lang ng isda. So habang wala ka, dahil binibigyan mo sila ng business, ng negosyo, kumikita sila, natututo sila na maghanap buhay. At the same time, natututo sila ng skills na pwede nilang magamit sa paglaki nila, pagpapatakbo ng negosyo, pagpapakain ng mga manok, pagtingin ng mga
may sakit na manok at kung ano-ano pa. Ano yung mga dapat gawin. Pwede ding matutunan dito ng iyong pamilya at ng iyong mga anak yung paano mag-market, ano yung marketing strategy para makabenta ng mas maganda at tumubo ng mas maganda. So, maraming mga life lessons and skills ang pwede ma-develop sa iyong pamilya, mga anak na mag-aalaga nito. Kaya, napaka-advisable para sa ating mga OFW na merong may ganito tayo. So, pag nawala sa ibang focus yung pamilya natin, asawa at mga anak, mawawala din yung pag-iisip na gumawa ng kalokohan kapag wala sa tabi mo yung kasama mo. So ganun lang at I'm sure malaking tulong yan sa mga OFW. Panglima is basically can be scaled up pag nag-for good ka na. So ganitong klaseng negosyo ideal para sa mga katulad nating OFW kasi sa unang mga panahon na habang wala ka pa pwedeng pinag-aaralan pa lang yung business. Kapag patuloy ka nagtatrabaho, nakakaipon ka, ikaw ay magkakaroon ng pagkakataon, ng chance at saka ng capability na mag-expand. And pag nag-expand ka, pag malaki ang business, mas malaki ang potential na income. At pag malaki ang potential na income, malaki ang chance na gumanda ang buhay. Malaki ang chance na gumanda ang kinabukasan ng ating mga anak. Ito ay scalable kasi alam natin na ang itlog ay pangunahing pangangailangan na rin ng mga tao. No? Hindi lang bigas, hindi lang inumin, kundi yung itlog din ay pang-ulam na yan. So makakabili ka ng 2 itlog pero hindi ka makakabili ng isang sardinas kung ang budget mo ay pang 2 itlog lang. Pero 2 itlog, pag nilagyan mo yan ng talbos ng kamote sa likod bahay at iyong iginisa sa toyo at binati mo yung itlog, para ka na rin nakapag-ulam ng masarap. No? So napakalaking tulong nito para sa ating mga OFW. Kaya ang suggestion ko is tingnan mo ito, pag-aralan mo at kung sa tingin mo ay suited ito sa kakayanan mo at suited ito sa mga plano na pwede mong gawin, ay huwag mong patagalin at subukan mo na, dahil nasa pagsubok natututo tayo. No? Hindi tayo pwedeng nakangangalang at naghihintay ng pwedeng mangyari kung wala naman tayong pagbabago sa ating mga ginagawa araw-araw. So guys, kung nakarating ka sa dulo ng video na ito, medyo na bored ka na. So click the notification button and subscribe button para sa ganun palagi kang updated dito sa ating mga videos. So ayan, maraming salamat. God bless and see you all sa susunod nating kwentuhan, sa susunod nating balidaktakan at sharing dito sa ating channel. This is Anthony, ang palagi nyo pa rin kasama at kakwentuhan. Bye-bye, God bless and see you all sa susunod na video.